No? Wala po itong katapusan. You are eternally protected. Sabi mo sa katabi mo, you are eternally protected. Huwag kang lalabas, huwag kang aalis sa kaharian ng Diyos. Kasi nandyan ang protection mo. Nandyan yung protector mo sa kaharian ng Diyos. For as long as you are inside the kingdom, ang hari ng kaharian ito ang mag-iingat sa iyo. Siyang bahala sa iyo. He will take care of you. No, sabi sa Matthew 6:33, sabi doon, seek ye first the kingdom of God, diba? And all in His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hindi ka lang protektado, provided pa lahat ng pangangailangan mo. For as long as you are in the kingdom. So hindi lang po ito nangangahulugan ng proteksyon sa physical, but yung eternal security mo ay may katiyakan. Amen. So our objective for this message, number one, to know how to appropriate the key or access to protection as a kingdom citizen. Maunawaan natin, malaman natin ano bang klaseng susi ang pwede natin gamitin to access yung protection sa kaharian ng Diyos. And number two, sabi niya sa book of John chapter 10, verse 28. Meron ba? Ayan. Yan po yun. Ayan. So sabi yan, I give eternal life to them. They will never perish, and no one will snatch them out of my hand. This is the wonderful promise of God. Usapang eternal po yan. No? I give them eternal life. Nung nakipag-isa ka kay Kristo, napabilang ka sa kanyang iglesia, ang sabi ni Jesus kay Peter, mapalad ka, Pedro, sapagkat hindi tao, hindi dugo, hindi laman ang nagpahayag sa iba't my Father revealed it to you. Kaya mo nasabing ako ay Kristo, ako ay Mesiyas. Yung karunungan na binigkas ni Pedro ay hindi galing sa impormasyon na bigay ng tao, but it is a revelation from God, the Father. Kaya nga, idinuktong ng Panginoong Yesus na sabi yan, kahit ang pintuan ng impyerno hindi makakapanaig, walang kapangyarihan ang pintuan ng impyerno sa mga anak ng Diyos. Amen. Sabi yan, no one will snatch them. No one will snatch. Walang makakaagaw sa iyo sa kamay ng Diyos. Amen. Yung protection natin, it seems like nasa palad tayo ng Diyos at ingat na ingat siya. Ayaw na ayaw niyang mapahama ka. Ganun po ang ibig sabihin ng protektado ka. Protektado po kayo. Amen. Protektado po tayo. At hindi lang po yan. No, nung tinanggap natin ang Panginoon, sa pananampalataya, sa kanyang kamatayan, yung banal na dugo ng Diyos, yun po ang pinang-cover niya sa atin. Remember, the blood na ipinahid po nila sa hamba ng pintuan nila during the Passover, that's protect them. Ito yung nag-ingat sa kanila laban doon sa angel of death. Amen. Ito yung pinang-cover nila. That is the blood of the Lamb. But nowadays, we have applied the blood of the Lamb, Jesus, sa buhay natin. That is why we are protected. Amen? So yun ang access. Nagkaroon tayo ng access sa kaharian ng Diyos by simply receiving the gift of Christ, which is yung biyaya po niya na sinampalatayanan natin. Nagkaroon tayo ng access doon sa pag-iingat ng Diyos at tayo na pabilang sa kanyang kaharian. Amen. For the introduction, medyo nababasa niyo ba yung kulay itim? Hindi. Basahin ko na lang po dito. Parang meron yata yan. Pakikinig mo. Naka-black siya. Okay, ayan o. The gates of Hades shall not prevail against it. Ito pa lang po ay pangako na ng Diyos na mapangahawakan natin at mapagtitiwalaan natin at talaga namang masasalamatan natin sapagkat impyerno po ang pinag-uusapan yan. Iniaalis ka ng Diyos doon sa pagkakataon na mahulog ka sa apoy ng impyerno dahil you belong to the kingdom of God. Amen. But out of the kingdom of God, kung hindi ka residente ng kaharian, may chance pa naman na maging residente. Amen? Kung hindi pa po natin
natanggap yung residency, hindi mo kailangan ng ikama dyan para sabihin, residente ka ng Saudi Arabia. Just simply believe in Christ. Amen. That He is your Lord and Savior. Yung palang access na yon for the kingdom protection. Amen. This speaks of the victory of the ecclesia over Satan and his demonic forces. So there is a demonic forces sa kapaligiran, in the spiritual realm. Sa paligid po natin, minsan, di ba, nasa loob pa mismo ng bahay. Yung kanya-kanya pamabahay. Minsan, hindi mo makapalayas in Jesus' name. Hindi mo mapalayas. Bakit? Sawa mo. Kapag-anak mo. Pero, darating ang panahon, huwag mong tantanan sa panalangin. No? Mag-more na hindi yan. No? The way to kingdom protection is to be born again. Kailangan mo may panganak na muli. No? Sa spiritual, hindi sa physical kasi that's impossible. Yun din yung sinabi po ni Nicodemus. It's impossible for sa isang grown-up na babalik sa sinapupunan at silang muli. No? Kaya ipinaliwanag ito ng Panginoon, hindi naman ganun eh. Para mapabilang ka sa kaharian, you need to be born again. Unless a man be born again, he cannot see or he will not see the kingdom. Yun yung muna sinabi niya. Tapos sinulit pa niya, unless a man be born again, he cannot enter the kingdom. So for you to access the kingdom, you must be born again. Amen. Amen. Sabi niya, protection, sense of security is one of the most basic need of man. Without it, a person would be reigned by stress, fear, and insecurity resulting in confusion, ineffectiveness, and unproductiveness. So, hindi lang po ito na huhulog sa internal, pero kahit buhay ka pa, pwede mo ma-experience yung insecurity. Pwede mo ma-experience yung mga bagay na hindi mo ma-experience sa kaharian ng langit. Sa langit, wala nang stress. Amen? Amen. Sa langit, wala nang problema. Sa langit, wala nang insecurity. Hindi mo kailangan mainggit. Hindi mo kailangan magselos. Kasi wala nang kapangyarihan dito doon. Stress ka ba, Pas? Amen? Hindi mo kailangan mapikon. Hindi mo kailangan maghinanakit. Hindi mo kailangan sumama ang loob kasi sa kaharian ng Diyos, perfecto na ang lahat. That is our, yung ating pinangahawakang pangako ng Diyos. So, next slide. Isa pa po. Yan. So the nation of Israel is sitting in a very tiny spot along the Mediterranean Sea, surrounded by hostile borders in every direction. Lebanon, Syria, Jordan, Saudi Arabia, and Egypt. Napaliligiran po ang Israel ng mga bansang ito na mga Muslim nation, Islam nation. And Israel is the only Jew nation, yung Jewish nation. Kaya sila po ay danger. Sila po ay panganib sa Israel. Sila po ay banta sa Israel. All are hostile countries against Israel. They also have Arab population with its border and militant groups like Hamas, Hezbollah, just around their neighborhood firing missiles and rockets constantly in this tiny nation. Maliit na bansa lang po ang Israel. Pinawalanan, kailan lang, di ba? Sila po ay pinawalanan ng Iran ng mga missiles. Pero nakita natin, pinotektahan sila ng Diyos. Physical pa lang po yun. Yung physical protection, yung visible na protection na nakikita ng tao ay na-witness natin. So what more, yung spiritual na protection na sinasabi ng Panginoon. So they have the Iron Dome. Yan, that intercepts incoming missiles. So similar ito doon sa lightning arrester. Lightning Arrestor. May apelido ba ba? Pasok. So, ganon tayo iningatan ng Diyos. Sabi yan, Israel authorities are good at acknowledging their protection in the God whom they trust.
And I believe, if you know your God, kung kilala mo ang Diyos mo, you will believe that you are eternally protected. Amen. You are eternally secure. Hindi insecure, ha? You are eternally secure because God, who is the King of the eternal kingdom, will protect you. For our background, let's slide. Ayan, our scripture tells us that Jesus and His 12 disciples went to Caesarea Philippi for no apparent reason but to reveal the intention of Jesus Christ, Jesus the Christ, the eternal King that is to build His army, the ecclesia or the church. So ito ang pakay ng Panginoon, kaya siya naparoon sa lugar po na yun ng Philippi, ng Pilipos, sa Caesarea, to reveal yung kanyang intention of building the church. Actually, church is not a building, no, but church is a group of people, we call it the called out ones, from darkness to light. No, ito yung iglesia, tayo yung iglesia. It's not the building itself, but we are the church of God. We are the church of Christ. We are the body of Christ, and Christ is the head. Amen. Tayo yung katawan ng Panginoon, tayo yung iglesia ng Panginoon. Kung tayo ay katawan ng Panginoon, for sure, iingatan tayo ng Panginoon. Amen. And pag nakunawaan mo yung kung paano kayo iniingatan ng Diyos, ganun mo rin gagawin, naiingatan mo yung sarili mo. Amen. Especially doon sa spiritual side. Moral, emotional, intellectual, sa lahat ng aspeto ng buhay mo, for sure, if you know that God is protecting you because He is the head of the church and we are the body of Christ, iingatan mo rin ang sarili mo. Poprotektahan mo din ang sarili mo against the works of the devil. Hindi mo sasadyain na magkamali ka, hindi mo sasadyain na magkasala ka. Kasi iingatan mo, katawan ka ng Panginoon, iniingatan ka ng Diyos. Dapat ingatan mo din ang sarili mo. Protektahan mo din ang sarili mo against all iniquities. Todo ingat si Lord sa'yo, tapos ikaw naman. Lululong side. The sky. Nilulos na. Huwag mo nating kakalimutan na yung importansya mo, yung value mo, yung significance mo, yung halaga mo, nakikita ng Diyos yun. Kaya naman minsan hindi mo nakikita yung value mo eh. Kaya ganun ka na lang sa buhay. But if you will just understand kung paano ka iniingatan ng Diyos kasi precious ka sa Kanya, mapahalagan mo din yung sarili mo. Amen. Amen. Hindi mo pababayaan ang sarili mo. Kasi yung Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat, ang Diyos na pinakamayaman sa lahat, ang Diyos na pinakabanal, ay iniingatan ka. So dapat ikaw din, ingatan mo din sarili mo. Buti pa si John Lloyd, di ba? Ingat. Pag lumakbo ng YJC, ingat. Dapat ganun din tayo. Kailangan pa ba idala tayong YJC para lang maalala natin na dapat tayong mag-ingat? No. Maintindihan mo lang na iniingatan ka ng Diyos. Sa sarili mo, magagawa mo din yan. I-a-apply mo din yan. Ipapamuhay mo din yan. Amen? Kaya mga kapatid, ingat. Ito ay friendly reminder, brotherly reminder. But gusto ko rin makita din natin yung picture na ang Diyos na nag-iingat sa atin ay Diyos na nakakakita ng halaga po natin. Amen. Amen. So sabi mo sa katabi mo, importante ka. Pero wag ka naman pa-importante. Magkaiba yun. Yung alam mo na importante ka, pero yung pa-importante ka, huwag naman ganon. Parang abusado ka na pag ganon. Diba? Sapat na yung malaman mong importante ka sa Diyos, importante ka din sa iglesia, importante ka sa kapwa mo, pero huwag ka naman masyadong pa-importante. VVIP. The VIP of the day. So, naintindihan po ba natin? Kasi parang pinagtatawanan nila. Seryoso po yun, ha? So, don't be too much
masakit yan. Ano yan? Yung pa-importante. So, VIP. So, be equal. Special. So, sabi diyan, Ephesians chapter 6 verse 10 to 12. Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Put on the whole armor of God, that ye may be able to stand against the wiles of the devil. For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. So, ang reminder po sa atin, paano natin iingatan ang sarili natin is we should and we must put the full armor of God. Ano ba yung full armor of God? Mamaya, kung may time kayo, basahin nyo yun, tingnan nyo yung nasa likod ni Kuya Mark doon sa wall. The full Helmet armor of salvation. God. No? Hindi ko na hindi detail dito, pero ang sinasabi po dyan, iniingatan ka ng Diyos, dapat ingatan mo din sa sarili mo. Put Amen. the full armor of God Amen. para protektado ka. Ang full armor of God, hindi lang for defense, meron din niyang for offense. Amen. Sa boxing, hindi ka mananalo kung puro defense lang. Kailangan may opensa ka rin. Sa kahit na anong sports competition na mayroong opponent, no, kailangan hindi lang defense, dapat mayroon ka ding offense. No, we have itong tinatawag nating kaaway, kalaban, yung rulership ng darkness ay nandyan sa high places. Ano ba yung high places? Nasa heavenly realm. Nandyan lang yan. No, nag-ihintay ng pagkakataon na pasukan yung isip mo, yung utak mo para sirahin ka, para linlangin ka, para dayain ka, para tuksuin ka. Nandyan lang yan, nag-aabang. Pare mo, paglabas mo ng pinto, nandyan na. Kahit dito nga eh. Amen. Gusto nyo malaman mamaya. Mamaya, tinan nyo mamaya pagdating sa giving. Gawin natin. Protect yourself. Please put the full armor of God. Amen? So, next